taong narito sa Bonifacio Shrine na nagpupuri at nagpapasalamat. Amen! Sabi ko na sa iyo talaga hindi mo mapipigilan yun. Pag nasusian yan, dire-diretso yan. O yung mga galit, huwag kayong galit. Kasi yung pikon, talo. Yung mga pikon, talo. Yung mga humahalakhak, panalo. Oh, pumili na kayo. Come on. Wala na. Amen! Sige, magsiupo na kayo mga kapatid. Magsiupo na muna kayo. Next year, gagawin siguro natin ito sa Luneta na. Oh, gusto ba ninyo sa Luneta Grandstand? Lahat siguro ng mga firm pupunta na at maliit pa ang Luneta Grandstand. Did you hear me? Nakikinig kayo? Oh. Talaga, alam niyo mga kapatid, kung saan galit na galit ang Diablo sa music. Unfortunately, here in our modern day and age, music has been adulterated. Music has been prostituted. Oh, mga kapatid, nakikinig kayo? Oh, sarado muna ang bibig, bukas ang tenga. Oh, sigaw nyo, sarado ang bibig, bukas ang tenga. At puso. So, you can use music in order to worship, to adore God. Never mind kung Biyernes Santo ngayon at ikaw ay nakasimangot at sinasabi mo na ikaw ay nagse-celebrate ng malungkot na kamatayan ni Jesus. Hindi po malungkot yung kamatayan ni Jesus. The death of Jesus became the greatest victory ever told in the entire history of the human race. Palakpakan ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya ang Biyernes Santo, mga kapatid, kung tutuusin, talaga dapat mag-rejoice tayo. Dahil si Jesus ay namatay only once. Do you agree? Hindi naman po namamatay si Jesus taon-taon. Sigaw nyo, hindi namamatay si Jesus taon-taon. Siya ay namatay only once, 2,000 years ago. Palakpakan ng ating Diyos na buhay. Okay. So, sapagkat si Jesus ay namatay 2,000 years ago, tayo ay buhay na ngayon. Kaya wala akong kaduda-duda na through these years, we have been jumping up and down on a Good Friday. Yun ang ikinukwento kanina ni Dr. Richard Dortz. Pastor Richard Dortz, na nung nakita si Archie naglulupasay sa harap ng television, sabi ng Holy Spirit sa kanya, put him on a worldwide network known as TCT Network. Sumunod siya. Amen? Sumunod naman siya. Thanks be to God. At ang maganda dito, kapatid, kapag ang Diyos na ang nag-promote sa iyo, hadlangan ka man ng lahat ng diablo sa impyerno, walang magagawa ang diablo sa impyerno, masusunod pa rin ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Isigaw nyo, masusunod pa rin ang kalooban ng Diyos para sa buhay ko. Buhay na kaaya-aya. Buhay na kasiya-siya. Yan ang topic ni Sister Malu kanina. Abundant life. Wala pa, sabi ni Haring David, sa katandaan ko, sabi ni Haring David, wala pa akong nakitang naglingkod sa Diyos na naghihikahos. Sabi sa English, with my old age, I have never seen any true servant of God na totoo talagang nagsisilbi sa Panginoong Diyos, that is really working and serving God, that is begging for bread. Kapatid, the Lord supplies all our needs
according to His riches in glory by Christ Jesus. Palakpakan ng Panginoong Diyos na mabuti. Kaya yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay umuusok. Kapag meron kang layunin sa buhay, there is passion. There is intensity. Sigaw nyo, passion. Yan. Sigaw nyo. You have the passion. What kind of passion? The passion to serve the Lord. The passion to do what is right. Purihin ang Diyos. Pagod na ba kayo, mga kapatid? Hindi pa nga tayo nag-uumpisa. Amen? Oh, the passion to be able to serve the Lord. To do the works of God. Ito ang pangako ng Panginoon. St. John chapter 14, verse 12, na lagi ko pong isinisigaw, and I'll never stop shouting. St. John chapter 14, verse 12. Makinig kayo ng ayos. Tatagalugin kong maayos, i-Englishin ko ng maayos para wala kang lusot. Nasabihin mong hindi ko nakuha, hindi ko naintindihan. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang buong katotohanan na ang sino mang sumasampalataya sa akin ay maaring gawin ang aking ginawa. Yun yung kinakanta natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay. At higit pa riyan ang iyong gagawin sapagkat ako'y patutungo sa Ama. Ikaw yun. Sigaw nyo, ako yun. Ulitin nyo. Ako yun. Okay, sabi sa English, I'm telling you the truth. Whoever believes, yan, nababasa ninyo. Whoever believes in me will do what I do. And even greater things than this shall he do because I go unto my Father. O ano yun? Noong umakyat si Jesus, pumunta na sa Ama, ano ang nangyari? Ipinadala ang Holy Spirit. Sigaw nyo, Holy Spirit. Holy Spirit. Lakasan nyo. Oh, ipinadala ang Holy Spirit. Why? What for is the Holy Spirit? The Holy Spirit is for power. Sigaw nyo, power! Lakasan nyo. Yun. Yun ang sinasabi ni Pastor Dortz kanina. Power to forgive your enemies. To love your enemies. Yung biyanan mo na hindi mo ayaw, hindi mo masikmura ang pagmumukha. At tumataas ang presyon ng iyong dugo. Pag-uwi mo ngayon, sasabihin mo, hi biyanan, hi bro. I wanna forgive you. And I love you so. Amen? Alam niyo yung kanta na yun, ano? Amen? Oh yes. Sa halip na tumaas ang presyon ng dugo mo, sabihin mo, well, whether you like it or not, basta, I love you. Wala kang magagawa. But that can be done only by the power of the Holy Spirit. Amen? At itong bansang ito na ating minamahal ay magkakaroon lamang ng lunas sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan ng tao o galing ng mga politiko. Ito po ay magkakaroon lamang ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Sigaw nyo, go back to the Bible. Ulit. Yes, we've got to go back to the Bible. This is the message of this Holy Week, my dear friends. Fire of the Holy Spirit. Para tayo po ay totoong we have the passion to read the Word of God. Huwag kang paluloko sa diablo na wala kang time magbasa ng Biblia. Because spending time to read, to study the Bible is the wisest investment you can ever give. Why? Sabi ng Proverbs, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, sigaw nyo, with all thy getting, lakasan nyo, ha? Sa lahat daw ng pagpupunyagi mo, na maghanap buhay, with all thy getting, get understanding.
Napakasarap ng buhay. Maniwala kayo mga kapatid. Sigaw nyo, napakasarap ng buhay. Ulit. Sigaw nyo. Huwag kayong pahadlang sa diablo. Isigaw nyo, malakas. Palakpakan ng Diyos. So, nagiging masarap lang ang buhay kapag ikaw ay tumigil na sa kaaangal mo. Excuse me. Complain dito, complain doon. Stop complaining. Sigaw nyo. Start praising. Start thanking God. Ayan. So tumigil ka raw sa kaaangal mo, bagkus palitan mo ng laging nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit taon na ang nabibilang, kung bakit si Father Archie Giriba ay tuloy-tuloy nang nagpipreach at hindi po mahahadlangan ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Maniwala ka. Ano man po ang gawin ng diablo, magsama-sama naman ang mga demonyo sa impyerno na pigilan ang gawain, hindi mo kapatid mapipigilan yan. You are railing against the power of the living God. Amen! Hindi mo mapipigilan ang kalaban mo, Diyos, hindi tao. Ang dami-daming mga galit siguro yung ibang mga tao na pag isinisigaw ko, na pag lumayas ang 100 people, ang papalit 100,000 people. Tingnan mo. Totoo kapatid ang salita ng Diyos, maniwala kayo. Kaya ako po'y gigil na gigil. Itong kami music natin, Sister Melody dito, ito kapatid natin galing sa Arizona. Dalawa yata kayo, no? Maniwala kayo, umuusok sila doon po sa Arizona. Mainit na nga doon. Umusok ka pa, edi sunog ng Holy Spirit. Amen? And that's the reason why, listen very carefully, this Good Friday, whoever you may be, government official, sino ka man, pakinggan nyo ng ayos, not the invention of Father Archie. If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek His face, and turn from the wicked ways, then will I hear from heaven. Maririnig daw ang dasal ng mga Pilipino. Then will I hear from heaven and forgive their sin and heal their land. This is the beginning of healing, my dear friends. Alam mo, itong music natin, nako, yung dating ninyo kanina, mukhang hindi na mapipigilan eh. I think we need 3 or 4 hours in a row just for Archie baby. Woohoo! Music pa lang, tapos na ang demonyo. Amen? Kagabi, kinukwento ko sa inyo, tuwan-tuwa na ako noong mga some 20 years ago. Tuwan-tuwa na po ako makapag-preach ng 10 minutes noon. Kasi di ba sa misa, magpe-preach ka 10 or 15 minutes. That's about it. You know that, don't you? Alam niyo yun. 10 minutes. Pero kapatid, sa kaibuturan ng aking puso, sabi ko, there must be something. Kulang yata ito Kulang yata ito. 10 minutes. Lord, ayoko ng 10 minutes, gusto po 10 hours. Kung ano ang sinabi ng bibig mo, yun ang mangyayari sa iyo. Amen? The confession of your mouth is the very thing that will happen to you. Life and death is in the mouth. Amen? Ang pera mo, kalusugan mo, buhay na walang hanggan mo, nakasalalay sa dila. Sigaw nyo, nakasalalay sa dila. Ulit. Yes. Kapag sinasabi mo lagi, Lord, salamat, siksik, liglig, umaapaw, salamat sa pagpapala, kahit wala pa, mangyayari yan sa'yo. Pero kung sasabihin, Lord, ang mahal-mahal ng mga bilihin, Lord. Ay, Lord. Kapag sinabi, napakahirap ng buhay, lalo ka mahihirapan, dadagukan ka ng diablo lalo. Pero pag sinabi mo, hoy, masamang espiritu, layas,
napakasarap ng buhay. Itaas, sabay taas ang kamay. Yes. This is a very childlike faith. Simple wisdom. Pero naroon, kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya, ugaliin ninyo, mga kapatid, na sumayaw, hindi lamang tuwing Biyernes Santo na may gawain sa Bonifacio Shrine o sa Araneta Coliseum or wherever. This should be a lifestyle. Isigaw nyo, lifestyle. Ulit. Oh, ibig sabihin, araw-araw. Pag uwi mo ngayong gabi, humarap ka sa malaking salamin. Sarahan mo pintuan. Sarahan mo bintana. Baka may makakita sa'yo. Sabihin, ano kaya ginawa ni ate sa Bonifacio Shrine? Hindi naman ganyan yan, ba't nagkakaganyan? Sasabihin mo, iba na ang nakatuklas ng panibagong katalinuhan na galing sa Diyos. Oh! Amen! Ganun yun, kasi napakasimple ng buhay. Alam niyo mga kapatid, itong sinisigaw ko, had I known this during my younger years, hagbagay, hanggang ngayon, young pa rin ako. Ano? During the seminary life, we were really never taught like this. We were taught how to memorize, study Plato, study Aristotle, and Socrates, Plato, and Aristotle, and all those philosophers that you meet in any university throughout the world. Kapatid, ang sabi ng Diyos, Proverbs chapter 11, verse 30, ang sabi niya, sino ang mga matatalino? Ang sagot ng Diyos, ang mga matatalino ay ang mga nag-aakay ng kaluluwa sa kaharian ng ating Panginoong Diyos na buhay. Isa na dyan si Brother Art Lachika. Sabi ni Brother Art, Father Archie, I'm going to work very hard to bring people to praise and thank God. That's exactly what he did. Sabi ng Diyos, yun ang mga matatalik. Gusto mo maging matalino? Kapatid, as far as the standard of God is concerned, obey the Bible. Matthew 16:26. Sabi po ni San Mateo, what does it profit a man if he gains the whole wide world but suffer the loss of his own soul? Did you hear me? If you analyze that short verse, your soul is the most expensive commodity in the marketplace. Did you hear me? Yung kaluluwa mo raw, ang pinakamahal sa lahat ng mga bibilhin, kumbaga, sa salitang marketplace. Bakit? Hindi kayang bayaran ng kaluluwa mo. Ni isang kaluluwa, kapatid, hindi pwedeng bayaran ng buong International Monetary Fund. Why? Because your soul is very expensive. Napakamahal. Why? Because only the blood of Jesus can pay the price of your immortal soul. Amen! Amen! Did you hear me? Narinig niyo, only the blood of no other than the Son of the living God, Jesus. Sigaw niyo, Jesus. Yan. Only the blood of Jesus can pay the price of your salvation. Kaya isigaw ninyo ngayong gabi, I'm very, very special. Ulit. Kayo rin sa inyong mga tahanan, Luzon, Visayas, Mindanao, or even overseas, sigaw nyo, I'm very, very special. Ulit. Yes, you are. You are very. Maybe you never heard that before. But now, today, tonight, the Lord is telling you such loving words. Because He said, I have loved you with an everlasting love. Everlasting. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not perish, but may have everlasting life. Purihin ang ating Diyos na buhay. Come on, saints of the living God. Ganun na lang daw ang matinding pag-ibig ng ating Panginoon Diyos na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong Semana Santa. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya
ay hindi mapahamak, bagos magkaroon ng buhay na walang hanggan. See? Isigaw nyo, buhay na walang hanggan! Buhay na walang hanggan! Palakpakang malakas ang ating Diyos na buhay. Amen! Kaya kapatid, ito ang dapat ipagsigawan natin ng todo. Every Saturday, nariyan po kami sa Quezon City Memorial Circle. 4 o'clock hanggang 10 in the evening. Bukas, meron pa tayo dito. Life in the Spirit Seminar pa. Umpisa ng alas 2. Amen! Tapos ang live telecast natin, alas 6 ng gabi hanggang alas 10. Bitin pa yan. Sigaw nyo, bitin pa. Bitin pa. Huh? Ako nga, ang feeling ko, parang hindi pa ako nag-uumpisa ngayong gabi. Kikinig kayo? Friends, what is the secret of energy? Tuturo ko sa inyo ng maayos. What's the secret of seemingly tireless dynamism? The secret is Isaiah chapter 40, verse 31. Ang sabi ng Diyos, for they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and never be weary, and walk and not faint. Sabi sa Tagalog, ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang kanilang lakas ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. O, biro mo yun? Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi manghihina. O Espanyol pa, los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no cansarán. Ang dali ng Espanyol. Corre. Sigaw nyo, corre. Run. Oh, correrán. Karamba Raguna. Sabi ng Hapon. Amen. Correrán y no se cansarán. Caminarán y nunca jamás. Hindi singkamas. Caminarán y nunca jamás fatigarán. O hindi ka raw mapapagod. Yung mga taga-firm, takbo ng takbo, akay ng akay, pero hindi mapapagod. Inspired na ng Holy Spirit, kaya ang damit nila pula. Oh? Amen! Why pula? Holy Spirit and the blood of Jesus. Mabuti na lang, hindi political campaign itong ginagawa natin ngayong gabi. Nakikinig kayo? Ayan ang masarap sa preaching na ganito. It knows no political affinity. Ikaw ay nasa nationalista, opposition, mabuti na lang. Ang lahat ng buhay ng tao ay nasasaklawan ng Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen! Kaya ang sarap ng buhay. Hahalata ba nyo? Oh, ako 25 minutes na lang natitira sa akin. Di pa nga ako nag-uumpisa eh. Ano ba yan? Kita ninyo mga kapatid kung gaano kasarap ang buhay? Amen! The other secret of energy is the power to focus. Isigaw nyo, power to focus. Yan. Hindi hocus-pocus yun. Focus means nagko-concentrate ka. Ingat na ingat ka sa paggamit mo ng iyong time, ng iyong talents, ng iyong resources, everything that the Lord has entrusted unto you. Amen? Napofocus mo ng mabuti. Eto, nakatikim ka na sa gawain ng Panginoon na ganito. Hindi mo na ito pipigilan. Alam ko ang mga taga-firm, hindi lang pupunta taon-taon.
I will expect you even sa Quezon City Circle. Pupunta rin kayo. Ganito karami, pinagpapala ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw. Nakikinig kayo mga kapatid? Walang imposible kay Lord. Amen? Walang imposible kay Lord. Sigaw nyo. Ulit! Oh. Ayun ang kinakanta natin pa ulit-ulit kanina. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Kita mo, magagawa raw ang lahat ng bagay. You can. That's Philippians. You can do all things. If you have never heard that before, now you're hearing it. You can do all things through Christ who strengthens you. Yan ang kayamanan ng Pilipinas. Bawat Pilipino ay maaaring gawin ang ginawa ng ating Panginoon at higit pa riyan ang iyong gagawin sapagkat si Jesus ay patungo sa Amang nasa langit. Amen! Kaya po ako talagang ganadong-ganado at gigil na gigil sa pagpipreach. At kahit po sa music, talagang I really enjoy so much. Music. Alam mo sa music pa lang kapatid, magaling na yung mga paa mo. O, pati problema mo na hindi ka makangiti ngayong gabi. Nako, Diyos ko po, luwagan mo po. Ah! Oh, alam mo pagalit ka. Oh, pag meron kang sama ng loob, pati baba mo naninigas. Oh, tingnan mo pati ngipin mo, apektado. Pero alam mo, pag ikaw ay punong-puno ng pagpapatawad at kagalakan sa puso mo, nagtitwinkle ang iyong mata. Nangungusap pati ang mata mo. Bakit? Sapagkat nagagala ka sa ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen! Ay, naku kapatid, itutuloy ko ito bukas. Di pa ako tapos. Pero alam ko po bilang na bilang ang ating minutos, ano? But I really love so much, really, to preach the Word of God. And I'm so blessed that Mayor Lim has been so very generous with us, providing us displays, facilities, pinigay niya lahat. Lahat ng mga facilities dito sa city, dito po sa City Hall. At wala akong kaduda-duda na ang City Hall ng Maynila ay lalong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Sobra pa sa kanilang naibigay. Amen! And of course, thank you also sa ating mga direktor ngayong gabi. Abay, itsura, talo pa ang mga artista nitong lagay na ito. Biro mo ang camera natin, 5. Mag-ingat kayo, pati ngalangalan nyo kita. Are you listening? Are you having a good time tonight? Are you really having a good time tonight? Yes, you're supposed to have a good time. Amen? Kasi talagang this is now the legacy of the Lord. Mula ngayon, Biyernes Santo, ugaliin mo na kapatid, na pasayaw-sayaw ka, palundag-lundag ka, lalo na pag nakikita mo yung biyanan mong tumataas ang presyon ng dugo mo, sabihin mo, hi biyanan, la 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 la.